Hello guys! Ganito nga nagsimula ang aming tour sa Sheikh Zayed Grand Mosque sa Abu Dhabi. Welcome to Jean Balls Adventures. Sa aking ang pagsisearch ay nalaman ko na kailangan naka-proper attire bago pumunta ng Grand Mosque. Kaya naman pumunta kami dito sa day to day para bumili ng sarili kong abaya at para meron na rin akong remembrance. Weekend kami pumunta at nagbiyahe kami ng less than 2 hours papunta ng Abu Dhabi. Kakaibang experience naman yung aming pupuntahan ngayon sa Abu Dhabi dahil yung mga una naming punta dito ay mga ibang pasyala naman ang pinuntahan namin dito. Kasama ko ang aking mother-in-law at mga bata nung una naming pumunta ng Abu Dhabi, at yung mga sumunod na dalaw naman ay ibang parte ng Abu Dhabi ang aming mga napasyalan. Dito nga guys ay kailangan ko na magsuot ng aking abaya. Magsuot na ng abaya dito pa lang kasi ayan namin nakalagay yung dress ko. Ay ano pa. Ganyan ko na lang muna. Dito naman ay kailangan mag-register para malaman yung timing dahil hindi pwedeng masabay during prayer time nila. Kapag grupo naman kayong pupunta dito ay kahit isa lang sa grupo ang mag-register para sa lahat. Dito nga ay habang waiting kami sa aking asawa na nag-register para sa amin ay pinapakita na kung ano yung mga proper attire na susuotin sa loob ng mosque. Ito na yung nakalagay, may dress code na. Kailangan pagpasok din sa kabayan. Dito na nga guys yung pinaka-entrance papasok ng Grand Mosque. Dito rin ay chine-check yung QR code ng registration at tinitingnan yung proper attire lahat ng papasok ng mosque. Dito rin nire-remind nila yung mga hindi dapat gawin sa loob ng mosque, lalong-lalo na yung magpa-picture na nakasign, lalo na tayo mga Pilipino na mahilig mag-picture na nakasign peace. Isa yun sa kanilang ipinagbabawal. Medyo malayo-layo yung lalakarin bago marating yung pinaka-entrance ng mosque, pero may enjoy mo yung mga wall, yung mga ipinapakita nila kung ano yung history, paano ginawa at paano natayo ang Grand Mosque. May initan na ako kasi medyo malayo-layo yung lakad. Pagpasok dito, ayun, kailangan na talaga naka-hijab. Medyo malayo-layo nila lakaran, pero may choice naman na pwedeng magsakay. Pero ang sarap maglakad kasi ang ganda ng wall. Mas pinili nga naming maglakad pero meron silang provided na golf cart. Bukod nga sa history kung paano na itayo ang Grand Mosque, ipinapakita rin nila sa kanilang wall kung sino yung mga kilalang personalidad, leader ng mga bansa na dumalaw dito sa Grand Mosque. At isa na nga dito si Pope John Paul II. Eto na nga guys, nandito na kami sa pinakang entrance at dito pa nga lang papasok ay very excited na ako kung ano yung makikita ko dito sa loob. Pagpasok naman ay maraming mga guide kung saang pathway ka papasok at merong mga area lang kung saan ka pwedeng pumasok at pwedeng magpa-picture. Dito sa malaking open space ay hindi na allowed na pumunta at magpa-picture. Pero sabi ng kapatid ko na nauna nagpunta dito ay may picture sila dyan at ina-allowed pa silang umikot sa malaking open space na yan. Kung napapansin nyo guys, isa talaga sa namangha ako ay ang kanilang mga napakagandang wall at lalong-lalo na yung kanilang mga naglalakihang chandelier. Ang una nga naming pinasok guys ay ang prayer area ng para sa mga babae. Umikot lang kami at hindi naman kami nagtagal, lumipat naman kami sa prayer area ng para sa mga lalaki. Eto na guys, nandito na ako sa exit area at maghihintay kami ng golf cart para sumakay pabalik. Sasakay na kami ng service pa. Pabalik ng parking. Medyo malayo. Habang nakasakay kami guys dito sa service ay merong recorded na ini-explain kung ano yung history at kung paano na tayo ang mosque, at dito ko nga nalaman na meron din pala silang 82 white domes. Ang Sheikh Zayed Grand Mosque pala guys ay isa rin sa pinakamalaking mosque sa buong mundo. Dito rin sa recorded explanation nila ay sinasabi nila ang buong perimeter ng mosque at kung ilang capacity ang laman ng mosque. Sa mga nagtatanong guys kung may bayad ba ang pag-tour dito sa Grand Mosque,
wala pong bayad. Free po ang pag-tour dito. Ang requirements nga lang ay makapagpa-register ka sa kanilang registration area bago mag-proceed dun sa pinakang entrance. At sa mga kababaihan naman ay kailangan sumunod sa dress code. Sa mga babae lang naman sila masyadong mahigpit. Sa mga lalaki naman ay basta nakakaswal ay okay na. Paglabas naman namin ay ito ang sasalubong sa amin, yung mga display ng kanilang mga landmarks at yung mga iba pang mga pasyalan na makikita dito sa Abu Dhabi. At ilan nga sa mga pasyalan na yan ay napuntahan na rin namin ng ilang beses na pabalik-balik namin dito sa Abu Dhabi. Isa rin sa makikita ninyo pag exit ay ang mga iba't ibang souvenir shop na nag-o-offer ng mga naggagandahang pang souvenir mula dito sa UAE or sa Abu Dhabi. Pauwi na kami. Yung bilog na yan, sa baba niyan ay mall or yung mga kainan, may mga shop din sa baba na pwedeng mamili. Yan. Ito na nga guys, nakalabas na kami ng parking at from dito sa bridge ay kitang-kita namin ang kabuuan ng Grand Mosque. Napakagandang tingnan sa labas ng Grand Mosque dahil buong-buo mo makikita ang kanilang perimeter. Nagmamadali kaming umuwi dahil sabi ng asawa ko bago kami abutan ng traffic. Sa ibang mall na lang kami kumain bago kami umuwi. Dito po nagtatapos ang aking mini vlog. Thank you. Pa-follow and share naman po kung nagustuhan nyo ang aking mini vlog.